Bingi, ka ba? Hindi mo man lang narinig umiyak ang bata. Teng-teng halika kay Lola. Asisin mo yung maruming kamay mo. Huwag mong hawakan ang anak ko. Ano na naman bang problema? Ilang beses ko nang sinabi, yung nanay mong probinsyana, kung hawakan ang anak ko, dapat naka-gloves at mask. Baka mahawa kung anong sakit. Ano na lang mangyayari sa anak ko. Wala naman akong sakit. Nahugas naman akong kamay. Sumasagot ka pa. Kayo-kayang mga probinsyano puro virus. Akala mo ba pag nahugas malinis na? Hindi ba bumili ako ng gloves para sa'yo? Wala ka namang demensya. Bakit lagi mo nakakalimutang dalhin? Nakita ko kasi umiiyak na sa gutom ang bata. Na-overwhelm lang ako. Sinasabi mo bang sinasadya kong gutumin ang anak ko? Hindi. Ako. Ako yung nagmadali. Lumayas kas, nga diyan. Yung pamilya mo, magsasaka lang. Yung mga magulang ko, negosyante. Yung anak mong lalaki, nakaangat sa pamilya ko, napangasawa ako. Swerte na nga kayo. Kung hindi lang kayo sobrang duha, at walang pambayad ng yaya, idi hindi ko kailangan ikaw ang mag-alaga sa akin. Hindi naman, ha? Bakit mo na naman binabanggit yan? Manman, Ilang buwan naman akong hindi nagpahinga. Nagluto ako, naglinis. Nag-alagang bata, tama na. ilang araw lang naman, hindi naman nakakapagod. Kung hindi ka talaga matanggap ni Manman, umuwi ka na lang sa probinsya. Anak, ako na nahirap para mapalaki ka. Nagbenta ako ng dugo, pinag-aral kita sa kolehiyo. Yung kalahati kong iPhone, binigay ko lahat para sa bahay na to. Ngayon pinalayas mo na naman ako. Nahihiya ka pa? Half a lifetime na iPhone. Bumili ka lang ng maliit na bahay. Sa harap ng biyenan ko, wala akong mukhang may papakita. Nasaan ang konsensya mo? Alis na, alis na, alis na. Kunin mo na yung basurang bag mo, at umalis, ka na. Andito si Lola. May tao ba? May tao ba? Tingnan mo, napangiti ang bata nung makita si Lola. Pareho tayong malungkot ang kapalaran. Wala na tayong tahanan. Simula ngayon, ikaw na magiging apo ko. Alagan ka ni Lola. Anak, Nasaan ka ba? Huwag kang mag-alala, mahanap din. presidenteng daw. Yung tiyahin mo at Pamilya Aristodona. Ngayon, ang Buong Tao Corporation ay nasa ilalim ng inyong utos. Para sa mana, hindi nagsawang habulin ang pamilya nating tatlo. 6 na taon kaming nagtago. Tapos nasa wakas, Pero, Ang anak ko. si An ay suwerteng bata. Siguradong walang masamang mangyayari. Utusan niyo, kahit anong halaga, hanapin ang batang master. Kung may nakapagligtas kay An, ibibigay ko lahat ng kayamanan ko para may pagpasalamat. Voted Diario. Hindi ay lumang kagamitan. Lola, yang Sarangala pumunta na kay Tatay Rao. An, hindi ba sinabi ko sa iyo? Sa labas wag mo akong tawaging Lola. Baka malaman ng mga kaklase mo. Sa kindergarten, na may lola kang nagbobote diaryo. Baka pagtawanan kanila. Bakit nila ako pagtatawanan? Hindi naman nakakahiya na namumulot si Lola ang basura. Hanan sino siya? Siya si Lola ko. Siya yung nagalaga sa akin sa pamamagitan ang pagbote diaryo.
Siya ang pinakamabuting lola sa buong mundo. Wow, ang galing ni Lola. Aba, halika rito, mabuti kang bata. Bibigyan ka ni Lolang candy, An-An. Doktor, kumusta ang bata? Ang sakit ng bata ay galing pa sa sinapupunan. Kailangan niya ng bone marrow transplant. Match naman kami. Kunin na lang yung sa akin. Ang success rate ng operasyon ay 10% lang. Matanda na po kayo. Baka kung anong mangyari sa inyo. Kahit na. Kailangan kong iligtas ang apo ko. Siya ang anak ko. Hindi ko siya pwedeng pabayaan na mamatay. Ibenta ko na lang yung bahay namin sa probinsya. Basta may ligtas ang apo ko. Kahit mamatay ako, handa ako. Doktor, pakiusap sa inyo. Aling ito po ay donasyon ng hospital. Counting tulong lang. Kunin niyo po Hindi ko po ito pwedeng tanggapin. para sa susunod na treatment ng bata. Kailangan din ng pera. Kunin niyo na. Doktor, salamat po. Lola, kapag namatay ang tao, nagiging bituin ba sila sa langit? Kapag namatay ang tao, nagiging bituin. Sa langit, titingin sa mga taong mahal nila. Kaya gusto ko, maging yung pinakamaliwanag na bituin. Para kapag namiss ako ni Lola, tingala lang siya makikita niya ako. An-An, matulog ka na. Diyos ko, bakit mo kinuha ang An-An ko? Ang bait-bait at cute niya. Pakiusap sa iyo, ingatan mo si Anan, huwag siyang makasakit. Kung maaari, ako na lang ang mamatay sa halip na siya. Ang tanging hiling ko, maging ligtas si An-An. At Mal, Yusog. Lola, mamamatay ba ako? Siyempre hindi nakalimutan mo ba? Malaki ang kakayahan ni Lola. Kahit sa haring impyerno ko pa kunin. Babalikan talaga kita. Parang ang dakilang unggoy. Si Sun Wukong, di ba? O nga. Parang ang dakilang unggoy. Si Sun Wukong. Walang sinuman ang pwedeng kumuha ng buhay ng apo ko. Presidente may balita na tungkol sa Batang Master. Nasaan? Sa Central Hospital, gagawan ang bone marrow transplant at may suwat siyang parahong anting-anting ang Batang Master. Bilisan, puntahan si Anan ngayon. At ang dakilang tagapagligtas natin. An, sabing doktor, successful ang operasyon mo. 1 linggo na lang, pwedeng lumabas. Malaking bagay ito, bakit hindi mo kami sinabihan? Kahit isang salita. Bakit kayo nandito? Wala naman akong problema, sabing doktor. 1 linggo na lang, pwede na akong lumabas. Magandang, babae ka. Pinag-uusapan ko ba ang pagpapaspital mo? Ang pinag-uusapan ko, binenta mo ang bahay para gamutin ang manting ito. Men. Hindi na pwedeng patagalin ang sakit ni An-An. Ibinenta ko ang bahay para may ligtas ang buhay niya. Lola, Anan, huwag kang matakot, nandito si Lola. Sa loob ng maraming taon.
Sarili mong apo ay binaliwala mo. Pero itong manting ito, inalagaan mo. Umasa ka bang siya ang mag-alaga sa iyo pagtanda? Men, hindi ko naman pinabayan si Teng Teng. Ilang taon akong nagtrabaho. Paminsan-minsan nagpapadala ako sa inyong pera. Yung malaking bahay sa siyudad, ibinigay ko sa inyo. Yung bahay sa probinsya, para talaga kay anan yun. Para sa kanya. Tanga ka na yata. Lahat, impera mo. Dapat kay baiting mapunta. Huwag. Yan ang pera para iligtas si Anan. Hindi niyo pwedeng kunin. Kasama ang manting ito, matulog na lang kayo sa kalsada. Oh, nga pala. Matanda ka na, halos nasa hukay ka na. Kung mamatay yung manting yan, tamang-tama, maging kasama mo sa libingan. Huwag. Ibalik mo ang pera. Yan ang pang-ospital ng apo ko. Ibalik mo. Lola, huwag. Huwag, Lola. Ibalik mo. Diyos ko, bakit bumuka ang sugat? Kung magpapatuloy ito, mapapahamak ka. Huwag kang gumalaw, tatawag akong ng tulong. Anan, Lola, ayaw kong mamatay ka. kung mawala si Lola, humanap ka ng mabuting tao na mag-aampon sa iyo. Para araw-araw may pagkain at makapag-aral ka. Para ang iking anan, maging kapaki-pakinabang sa lipunan. Lola, huwag kang mamatay. Ayaw kitang iwan. Hindi mamamatay si Lola. Mahaba pa ang buhay ni Lola. May gusto pa akong makita. Ang aking anan ay lumaki. Di ba? Tumigil ka na sa pag-iyak, anan. Para kang pusang umiiyak. Tingnan mo kung ano to. Si Tate raw. Ibinigay niya ang mini windmill ni Anan. Anak, Eling, Lola, gising ka na? Anan. Mabuti ka na ba? Opo, okay na po ako. Isang linggo po kayo natulog. Muntik na akong mamatay sa takot. Anan, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Sino po kayo? Kami, ang tunay na magulang ni Anan. Susunduin namin kayo ni Lola Pawi. Lola, uwi na tayo? Mabuhay ang matriarch. Maligayang pagbabalik, matriarch. Ay tong villa, tabing bundok ka ilog. Para sa pagtanda ninyo. Tamang-tama. Ay, ito po ay bank card para sa inyo. Walang limitasyon ang laman. ay hindi ko pwedeng tanggapin. Ay, basta lang makita si Anan. Nakasama ang tunay niyang magulang. Panatag na ako. Sanay na akong manirahan sa probinsya. Lola, tanggapin niyo na po. Kayo po ang nagbigay kay Anan. Ikaw ang buhay. Mula ngayon, kayo na ang matriarch and pamiyataw. Simula ngayon, Ang buong Tao Corporation ay igagalang kayo. Ang pag-alaga kay Anan, ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko. Kusang loob ko ito, hindi para sa kapalit. Kung saan si Lola, doon din ako. Matriarch, Ano ba itong ginagawa ninyo? Tumayo kayo, tumayo. Tayo.
Ang galing! Simula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Oo, hindi na tayo maghihiwalay. Suntukin si Lolo, suntukin si Lola. Manahimik ka ha, pagkasapakin kita. Apo ko, huwag ka nang umiyak. Wala naman yun kasalanan. Pwede bang pakibabaan lang boses? Kumusta na yung paghahanap ng katulong? Matatanda na kami ang nanay mo. Araw kailangan pa naming mag-alaga ng anak mo. Na-blacklist na nga ako ng mga ahensya. Saan ka pa kukuha ang katulong? Hayo na lang muna ang magtiyaga. Yung biyenan mong taga-probinsya, hindi ba nakalabas ng an ospital? Papuntahin mo. Yung probinsyana na yun, napakarumi. Napakasura at mabaho. Nandito naman kami ng tatay mo para bantayan siya. Kung hindi kanya maalagaan ng tama, ako na ang bahala sa kanya. Tama nga. Lola, may regalo ko sa iyo. Ay, Chinto. Naku, hindi pwede. Sobrang mahal nito. Hindi ko pwedeng tanggapin. Hindi pwede. Ito po regalo namin ni Wanching para sa inyo. Tanggapin niyo na lang po. Naku, ito naman. Ngayon na, agad-agad, umuwi ka rito. Para alagaan ang anak ko. Dati. Sabi mo hindi raw ako marunong mag-alaga. Kaya ayaw mo akong pawiin. Na itong mga nakaraang taon, yung ibang bata ang inalagaan mo. Sarili mong apo hindi mo inalagaan. Tama, ba yun? Hindi naman masama si An. Natagpuan na niya ang tunay niyang mga magulang. Talaga, Sasabayan ko siyan lang para sunduin kayo. At saka ko na rin kukunin yung sustento nitong mga nakaraang taon. huwag kang pumunta. Sige, uwi na ako. Lola, huwag kang umalis. Miss na miss ka ni Anan. Anan. Kailangan ko munang umuwi at tingnan ka. Kuya Baiteng. Sa ilang araw babalik si Lola. Dito ka lang sa bahay at makinig ka sa nanay at tatay mo. Ma, dito ka lagi sa amin. Oo nga pala, ma. Mag-invest ako sa kumpanya. Ng anak mong si Bayan lang. Talaga. Salamat, Jiangxian. Papatayin kita, matandang bruha patay. Hengen, huwag kang makulit. Sino ba nagsabi ng masama sa anak ko at saka, hindi ba sinabi ko sa iyong magsuot ng guants? Bruha, buti nga sa'yo. Ano pa ba ang hinihintay mo? Pasok na at magluto. Gusto mo ba kaming mamatay sa gutom? Handa na ang ulam. Ikaw, isang taga-probinsya. Ano bang karapatan mong kumain sa hapag? Ikaw, taga-probinsya. Ang dami mong bakterya sa bibig. Kung sasabay ka sa amin sa isang pinggan. Di mahawa kami sa'yo. Parang aso si Lola. Nakakain sa sahig. Lola, bigyan kita ng butong karne. Sa cartoon ng mga aso, mahilig sa butong karne. Tenjane, Patayin kita, mahal ko. ang lakas ng apo ko. Tiyak na lalaki kang malaki. Haha. Ang kalat ng bahay. Hindi mo man lang inayos. Si Tenjane kasi. Si Shishna, bata pa yun. Ano bang pinag-awayan niyo? Mabuting balita sasabihin ko. Ang Dow Group, mag-invest na sa kumpanya natin. 300 milyon. Yung tao na pinakamayaman. Kapag nakuha natin yung 300 milyon, di ang pamilya natin. Akyat, nasa langit. Ang galing manugang ko. Mula ngayon ang pamilya natin. Makapasok na sa mataas na lipunan. Dahil sa suporta ang tatay ko, kaya nakaroon ang pagkakataon. Ang anak mo na mapansin ni Boss Dow. Dahil sa pamilya naming ye, kayo pinagpala. Ikaw,
na babae. Pinapaligaw mo ang asawa ko. Hindi po. Ne. Miss ko na si Lola. Paano kung inaapi si Lola? E di puntahan natin si Lola. Ihanda ang sasakyan. Pupuntahan natin si Lola. Kung may mang-api kay Lola, babayaran ko sila ng isa ng basis. Ikaw na babae, nagdadahilan ka pa. Wala ka ng regla. Pinapaligaw mo pa ang asawa ko. Siege, patayin kita. Nay. Gabi na kung masyadong maingay. Mukhang hindi maganda, ganito na lang. Papalinisin na lang natin sa sahig. Ano pang linis? Yang babeng yan dapat palayasin. Anak. Lola. Lola, sino ang nang-eps sa'yo? Anan sagasaan mo sila? Anan. Huwag kang umiyak. Ne. Gusto ko. Malaman lahat kung sino si Lola. Para wala nang mga api kay Lola. Maghahanda ako para sa inyo ni Anan. Ang isang handaan sa pagbati. Sa oras na yun, malalaman ng lahat na ang matriarka ng pamilya tao at ang batang Panginon ay bumalik na. Ako, isang matandang babay. Huwag na kayong magabala. Para kay Anan na lang. Mamakinig na kayo sa amin. Sang sinuman ang mangpay sa inyo. Kakalabanin niya ang pamilya tao. Uwi na tayo. Lola, uwi na tayo. Ipadala ang imbitasyon sa pamilya Bay. Puntahan nila ang handaan sa pagbati ng matriarka. Ang nang ipiay sa nanay ko. Wala akong patatawarin. Gusto kong bilhan si Lola ning ilang damit. May recommend ka ba? Layas. Ito ay luxury store. Hindi ito tindahan ng 10 piso. Ano bang pinagsasabi mo? Kami ay mga customer. Ang may pera ang customer. Ito ay luxury store ng Tao Group. Sa itsura niyong hampas lupa. Hindi kayo bagay sa mga customer naming target. Hindi kayo karapat-dapat sa serbisyo ko. Paano mo nasabing hindi ko kayang bumili? Bata, gusto mo bang tingnan? Kahit isang damit dito ay nagkakahalagang 10,000. Ay benta niyo pa ang kabaong niyo. Hindi pa sapat. 10,000. Tama na muna. Lola, kaya nating bumili. Alin sa mga ito ang gusto mo? Bibilhin natin kung ano ang gusto mo. Sabihin niyo kaya niyo. Eh di kaya niyo na. Ilabas niyo ang pera. Kung walang pera, umalis na kayo diyan. Buong tindahan na bahiran niyo. Nangamoy kahirapan. Sino ang sinasabi mong hampas lupa? Assistant Wu, bakit kayo nandito? Sabi ko sa dalawang. Walang hiya na two. Sinasante ka na ngayon. Ayusin mo ang gamit mo at lumayas. Assistant, Wu. Ano ba ang kasalanan ko? Matriarka Munting Panganon. Ito ang iniutos ng President na ipadala para sa inyo. Ang Black Card na limitadong edition. Global Limited Edition Black Card. Itago niyo ito. Matriarka. Global Limited Black Card. Diyos ko, sino ba ang? Na-insulto ko? Sabihin ng President, pumili kayong kahit anong damit dito. Ang dami nating magagastos. Anan. Lola, hindi na kailangan ng mamahaling damit. Ita at ito. Malaban sa tatlong ito. Lahat ng iba balutin niyo. Sage po. Lola, magpalit na kayo. Ngayon lahat ng bibilhin. Ang apo niyo ang magbabayad. Ngayon apo ko ang magbabayad. Hedi Lola. Susunod na lang. Sage, pumasok.
Ang yaman in Tao Group Oo nga. Dahil pinahalagahan ni Boss Tao ang kakayahan ng pamilya natin. Kaya siya nag-invest sa manugang natin. Narinig ko. Ngayon, ay ang handaan sa pagbati ng matriarka. Ating munting Panginoon ng Tao Group. Matriarka ang Tao Group. Malaking tao yun. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, makilala siya. Bye. Yan lang. Nasa ganyang posisyon ka ngayon. Dahil sa pamilya naming Ye. Kung hindi sa tatay ko, hindi ka bibigyan ni Boss Tao ng pagkakataong ito. Mula ngayon, magpasalamat ka sa amin. Yung nanay mong taga-probinsya, ano ba ang may dudulot niya sa'yo? Pagkatapos ng handaan, formal na tayong makikilala si Boss daw. Sa katatas ang estado natin. Yung nanay mong pulubi, hindi na abot sa antas natin. Oh, pag-uwi. Papalayasin ko na yung matanda. Wala kayong alalahanin. Ganyan dap. Narinig ko itong handaan ay para talaga sa matriarka ng pamilya Tao. Oo naman. Opisyal na inanunsyong Tao Group. Ang swerting matriarka. Maligayang pagdating sa lahat. Sa handaan ng Tao Group. Sambahin natin ang matriarka at ang munting Panginoon. Tian Minghua. Siya pala ang Matriarka ng Tao Group. Paano nangyari yan? Narinig mo ba? Nagbayad silang malaking halaga para sa international na designer team. 12 tao isang buwan. Dinisenyo nila ang walang kapares na alahas. Napakamahal. Diyos ko, saan ba ang benefactor ng pamilya daw? Na pinapahalagahan ni Boss daw? ang taong pinapahalagahan ng pinakamayaman. Dapat nating suyuin. Kung mapapabuti natin siya, hindi lang 3 milyon ang invest. Oh, asawa. Sarge, ulitin mo ngayon. Maligayang pagdating sa lahat sa handa. Ang Tao Group. Sambahin natin ang matriarka at ang munting Panginoon. Wow, ang ganda ng aura. Oo nga. Wow, ang galing ng dating. Bakit sila nandito? Baka naman. Siya ang benefactor ng pamilya Tao. Baka itong bata. Ang anak ng pinakamayaman? Impossible. Ang munting Panginoon ng Tao Group. Paanong itinapon? Sa ilang. Kung malaman ni Boss Tao na may ganito pala tayong kamag-anak na mahirap, ayun, sira na ang tungkol sa investment. Huwag kang mag-alala, palalabasin ko na siya ngayon. Lola, ang damit na binigay ni Tatay sa iyo, at ang alahas ang ganda-ganda talaga. Maganda nga. Pero natatakot si Lola na baka madumihan o masira. Huwag kang mag-alala kung madumihan. Bibili siya na ng bago para sa iyo. Ay, ang sweet naman ng apo ko. Anong klaseng okasyon ba ito? Bakit ka nandito? Sino yan? Mukhang may something kay President Bai. Parang hindi ordinaryo ang relasyon nila. Ito, katulong ko sa bahay. Katulong lang pala. Probinsya yan, tamad matakaw at mandurugas. Alam na may handaan ngayon, sumulpot para makikain lang yan. Sasabihin ko sa'yo. Ang mga tao ngayon dito ay mga importanteng tao. Huwag mo akong hiyain dito. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Bakit ka naglakasloob na pumunta sa pagtitipon ng pamilya Tao? Gusto mo bang malaman ng lahat? Nasiyan lang. Ay may inang hindi marunong kumilos sa harap ng maraming tao. Anak, pinalaki kita ng mag-isa. Pinagtapos kita sa kolehiyo. Pinilhan kang ang bahay sa siyudad at pinakasal kat nagkanak. Ngayong may kaya ka na. Nakakahiya ba talaga ako sa iyo? Kung talagang mahal mo ako, umalis ka na ngayon din. Huwag mo na akong hiyain dito.
Bakit mo pa kinakausap yan? Tawagin na lang natin ang mga guard para palisin sila. Lola, okay ka lang? Ayos lang si Lola Apo. Oo, nandito pala ang manting sinta. Ano, napansin mo bang lahat ng tao dito ay mayayaman at makapangyarihan? Kaya sumama ka para humanap ng bagong tatay at nanay. At para magkaroon ka rin ng magandang buhay. Hindi totoo yan. Ang handa na ito ay para sa akin at kay Lola na inihanda ni Itay. Huwag mong galawin ang apo ko. Anan, huwag kang mata. Nandito si Lola. Sino yang taong yan? Yung kuwintas sa leg niya, mukhang galing kay President Tao. Baka siyang VIP ngayong araw? Impossible. Tignan mo ang mga kamay niya. Halatang gumagawang mabibigat na trabaho. Paano siya magiging VIP? Alam ko na, ang alahas na yan. Siguradong ninakaw niya ang mga taga-probinsya. Talagang madaling nakawin ang gamit. Diyos ko, kapag nalaman ito ni President Tao, tayo ang mapapahamak. Tanggalin mo yung kuwintas, ngayon na. Kapag nasira yung alahas, kahit ang buhay mo ay hindi sapat para bayaran iyan. Saan mo ninakaw kuwintas? Tanggalan mo na at isauli. Akala mo babagay sa iyo ang alahas na yan? Ito ay regalo ni Itay para kay Lola. Matandang walang kwenta. Ang batang ito kasama ka, natutong ang masamang asal at sinanggaling. Sa tingin ko kailangan niyang mabagbog. Ang apala, nahanap na raw ang batang ito. Ang kanyang tunay na mga magulang. Ano, sobrang mahirap pa sila. Kaya siya na naman itinapon. Si Anan ay hindi munting sinta. At hindi kayo karapat-dapat na banggitin ang kanyang mga magulang. Ay, nagalit pa. Si Jay, sasabihin ko. Kung hindi mahirap ang kanyang mga magulang, bakit nila siya pinabayaan? Pinalaki siyang walang ina. Sa totoo lang, ang mga magulang niya, galing sa napakahirap na lugar. Walang halaga sa kanilang lahi. Huwag mong saktan ang Lola ko. Huwag mong sabihin ang masasama laban kina Mommy at Daddy ko. Anan, okay ka lang. Mommy, okay lang ako. Pero si Lola sinaktan nila. Si Jiangshan ay may kailangan mo nang asikasuhin. Derating siya mamaya. Sino ang nanakit? Ako, anong problema? Ikaw ang nanay ng manting sinta na ito. Halata namang isa kang masamang babae. Ang batang ito, baka naman, pinaglihim ng lihim. At hindi mo alam kung sino ang ama. Pwede ninyo akong pagalitan, pero huwag ninyong saktan si Wanching at si Anan. Sasabihin ko nga, anong magagawa mo? Ang mukha mo'y parang manlolo ko. Hindi ba't pumunta ka rito para mangakit ng mayayamang lalaki? Ay tong taga-probinsya, mukhang tapat. Pero sa likod, napakasama ng ginagawa. Hinampas mo ako. Hinampas mo ang nanay ko? Hinampas ko, ano ngayon? Nababaliw ka na ba? Ito ay handaan ng pamilya daw. Maglakas loob kang magulo dito. Kung alam mo, nahandaan ito ang pinakamayaman. Bakit kayo nagsasalita ng masama? Sila ay mga mababang uri, mga mahihirap na nakapasok sa handaan. Palalabasin natin Siley. Ano ngayon? Buksan mo na mabuti ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Siya ay aking imbitadong panahin. Sa handaan ng pinakamayaman, anong karapatan mong mag-imbita ang tao? Sino ka ba? Ang pinsan ko ay manager ng sangay kumpanya ni Tao. Maglakas loob kayo, gumula sa handaan ng pamilya daw. Mamaya malalaman ninyo ang mangyayari. Talaga, tawagin mo siya. Gusto kong makita kung paano niya ako papahirpan. Ang aking pamangkin ay isang napakahalagang tao. Ikaw galing sa liblib na bundok na walang kwenta, hindi kaniya papansinin. Huwag kang magyabang. Kapag dumating ang pamangkin ko, malalaman mo ang ibig sabihin gulo. Hindi sa sinasabi ko, Ma, ano bang nangyayari sa iyo ngayon? Wala kang matulong, okay lang, pero nagdadagdag ka pang ang problema sa pamilya. Hindi ako ang gumagawa ng gulo. Si Zhang Xian ang nagimbita sa akin. Naglakas loob ka pang magsinanggaling. Dapat hindi kita pinaunang pumunta sa siyudad. Umalis ka na, pakiusap. Umalis okay, pero tanggalin mo muna ang alahas. Anong gagawin mo? Anong pakialam mo? Ipagtatanggol mo. Ang matandang ito, Sige sabay kitang papatayin. Sino ang maglakas loob na gumulo rito? Pamangkin, buti nandito ka na. Itong matandang ito,
Ninakaw niya ang alahas ang pinakamayaman. At nanakit pa ang tao. Oh, pinsan, hindi kanila. Naire, respeto. Sa kumpanya ni daw ako ang top sale. Kahit ang general manager ay may respeto sa akin. Ngayon gusto kong makita. Sino ang walang respeto sa akin? At gumagawa ang gulo dito. Siya yun. Parang kilala kita. Pero sa kumpanya ni Tao, may libo-libong empleyadong tulad mo. Normal lang na hindi kita kilala. Ilang taon ang nakalipas nang ipanganak ko si Anan. Nasira ang aking katawan. Nagpagaling akong ilang taon bihirang lumabas. Kaya kakaunti ang nakakakilala sa akin. Kaya ngayon ipakikilala ko ang aking sarili. Ako si Tang Wanqing, ang asawa ni Tao Jingshan. Ang ginang ng grupo ng Tao. Totoo, ang asawa ni President Tao ay bihir. Lumalabas sa publiko. Baka siya nga ang asawa ng pinakamayaman. Kung gayon, Ito nga. Ang batang master ng tao at ang dakilang tagapagligtas. Impossible. Paano siya maging... Tagapagligtas ang grupong tao. Siya ay aming katulong lamang. At saka, siya ay isang munting sinta lamang. Hindi maaring maging anak ang grupong tao. Kang tutu, man. Bakit hindi siya natagpuan ng grupong tao? Sa soup, na maraming taon. Pinabayaan siyang sumama sa matandang basurera na ito at magdusa ng 6 na taon. O nga, Xiaomu, palabasin mo na ang mga mabababang tao na ito. Kung hindi, kapag dumating si President Tao at makita niyang nagkakagulo sila, ikaw ang mapaparusahan dahil sa hindi mo magandang serbisyo. Kayo, lahat kayo. Kung may hiya kayo, umalis na kayo ngayon. Isang taong, hindi kayang buhayin ang sariling anak. Saan ka kumukuhang lakas ang loob na magpanggap dito? Ikaw ay manager lamang isang sangay. Anong karapatan mong magpalayas ng tao? Ano pang hinihintay ninyo? Hubra ninyo ang alahas ng matandang ito at ipon siya sa labas. Anong ginagawa ng mga guard? Pinapapasok ang kahit sinong tao na dudumihan ang lugar. Anong gagawin ninyo? Ang alahas na ito, hindi ko ninakaw. Dahil ayaw mong tanggalin. Ako na ang magtatanggal para sa iyo. Wag mong galawin ang lola ko. Kayo, Sobra na kayo. Isang matandang, malapit ng mamatay magsusuot ng kuwintas. Gusto mo bang magkaroon ang pangalawang pagkakataon sa pag-ibig? Kayo ay Walang kahihiyan. Diyos ko na patolang kuwintas. Alam ba ninyo? Magkano ang halaga ng kwintas na ito? Ilang pirasong butil lamang. Magkano ba yan? Babayaran ko! 50,000. 50,000 lang pala. kaya kong bayaran yan. 50,000 ba isa ano? 50,000 bawat isa. Ilang piraso ang nasa kuwintas na ito? siguradong abot ng 10 milyon. At itong Cheongsam, pinili rin ito sa auction. Ang buong damit ay nagkakahalaga. Higit sa 300 milyon. 3 milyon? Kahit ibenta natin ang ating mga sarili. Hindi natin kayang bayaran iyan. Kung totoo ngang nasaktan natin ang grupong tao. Wala na tayong magandang buhay pagkatapos nito. 300 milyon. Paano ko babayaran yan? Dahil lahat sa nanay mo, kasalanan niya ang lahat kung hindi dahil sa kanya. Hindi mapuputol ang kwintas. Alam ko na, ngayon na. Putulin mo na ang relasyon mo sa matandang ito. Sa ganitong paaan. Hindi na natin kailangang magbayad kapag pinutol mo ang relasyon sa kanya, ang kanyang buhay o kamatayan. Wala na tayong kinalaman. Anak, talaga bang puputulin mo ang relasyon mo sa nanay mo? Kasalanan mo ang lahat. Ngayon ay magandang araw para makilala ko si President Tao. Pero ikaw, ginulo mo ang lahat. Swerte ko talaga na ikaw ang naging nanay ko. Anak, ako ang tunay mong nanay. Umalis ka na, okay? Nakikiusap ako sa'yo. Itong matandang ito, sa pagtitipon ng pamilya tao, ng gulo at alis lang, walang paraan. Anong gusto ninyong gawin? Ano? Gusto naming ganapin ang pagputol ng relasyon sa basurang ito. Lola, Anan huwag kang matakot, nandito si Lola. Yan lang. Hindi. Mo ba gagawin ang pagputol ng relasyon sa matandang
Ito. Patunayan mo sa lahat. Ito, hindi maganda. Nanggulo na siya sa pagtitipon ni President Tao at nasira pa ang alahas niya. Kapag dumating ang parusa ni President Tao, ano na ang gagawin natin? Ano, hindi mo kayang putulin ang relasyon sa kanya? Pinuputol mo na ba ang relasyon natin? Huwag mong kalimutan kung hindi dahil sa pamilya ko. Saan ka ba makaka-rating ngayon? Makakaangat ka ba kay boss daw? Hindi. Talagang hindi pwede. Bye, yan lang. Pipiliin mo ba ito? Ang inang, walang kwenta. Oh, ang yaman at karangyaan. Bayan lang, lakasin loob mo ha, bayan lang. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Pasagin mo itong bote ng alak. Diborsyo tayo at ang proyekto ni Boss Tao. Huwag mo na ring asahan, bayan lang. Ano pa ba ang inantay mo? Ngayong araw kung hindi mo. Babasagin ang bote na ito. Paano kung papagbayarin tayo ni Boss Tao? Ding 300,000,000. Kung hindi ka matigas ang loob, mag-impake ka ng gamit mo. At kasama ang bastos mong ina, bumalik kayo sa probinsya. Mula ngayon ang angkan naming ye ay hindi na kita susuportahan. Hindi. Mapasensya na, ayaw ko rin naman eh. Bayan lang anak na nagtatakwe sa ina ay hindi mapapatawad ng langit. Anak, hindi ko talaga ninakaw ang alahas. Itong party na ito, talagang inimbita ako ni Jiangxian. Sino ka pa para makisama sa party ni Boss Tao? Huwag mong saktan ang lola ko. Ano pa bang iniisip mo? Mamaya kung dumating si Boss Tao at makita niyang sira ang alahas. Paano kung papagbayarin tayo? Wala kang kwenta. Pasagin mo na para makita ni Boss Tao na desidido ka ng putulin ang relasyon niyo. Kung hindi, kahit ibenta natin ang buong pamilya, hindi pa rin natin mababayaran yan. Sino bang may lakas ng loob na galawin sila? Boss Tao. Boss Tao, itong matandang to. Ninakaw ang alahas mo. Nahuli ko sa akto. Kung gusto mo siyang patayin o saktan, isa lang sasabihin mo, Boss Tao. Sesante ka na. Simula ngayon, ayaw ko na makita ka pa sa industriyang ito. Mayroon bang maling pagkakaintindi dito, Boss Tao? Assistant Wu, ayaw ko nang makita ang taong ito. Hoy hoy, Boss Tao. Boss Tao. Ano ba talagang kasalanan ko? Boss Tao. Bigyan mo pa akong isa pang pagkakataon. Boss Tao! Boss Tao! Tapos na. Siguradong dahil sa kwintas na kamali siya ang akala tungkol sa atin. At sinisi niya tayo. Dahil lahat sa iyo, nadami kami. Ang bait mo, ang cute mo. Anong tinititigan mo diyan? Dali, lumuhod ka na at humingin tawad kay Boss Tao. Huwag mo siyang hawakan. Lumahod at huminging tawad. Boss Tao. Iyak na nakakamali kayo. Hindi namin sinira ang kwintas na ito. Yung matandang walang kwenta. Siya ang sumira ang kwintas. Sinong tinatawag mong walang kwenta? Boss Tao. Huy, hindi Boss Tao, pakinggan mo ako. At kayo, kanina wala ako. Paano niyo inapi ang anak ko? Ang asawa ko at ang nanay ko? Ngayon, babayaran niyo lahat sa akin. Ano? Itong matandang babae, hindi. Ang aking ina sa batas pala. Siya ang iyong ina. Siya ang Lofuren, ang kantao. Ako, Tao Jiangxian. Opisyal na kumikilala kay Tian Minghua bilang aking inanak na ina. Mula ngayon, siya, ang magiging Lofurening ang kantao. Siya pala talaga ang tagapagligtas ang pamilya Tao. Boss Tao. Dahil kinilala ninyo, si Tian Minghua bilang ina, kayo ni Bayan lang ay magkapatid na. Boss Tao, maari ba ninyong pagbigyan at patawarin kami? O nga, Boss Tao, pareho kaming bulag. Pakiusap, palayan niyo na kami. Kinilala ko siya bilang ina. Pero may mga hayop na hindi kumikilala. Hindi lang kayo ayaw kay Lola. Sinaktan pa ninyo siya at pinakaitaning pagkain. Bayan lang. Ang ina ay may anak na walang utang na loob. Ayan ang pinakamalaking kasawian niya sa buhay. Pinayagan mo ang iyong biyena na lalaki at babae, pati ang asawa at anak mo, sa at murahin ng iyong ina. Ilang beses mo siya pinalayas ng bahay. Inagaw mo lahat ng ari-ari niya, at muntik mo na siyang itulak sa kamatayan. Ikaw na walang paggalang sa magulang,
Karapat dapat ka pa bang matawag na tao? Ano bang nagawa ko? Ang Tao Group ay hindi makikipagtulungan sa mga walang hiyang tao. Simula ngayon, wala ng anumang kumpanya ang mamumuhunan sa Ye Family at Biotechnology. Ma, anak mo ako. Hindi mo pwedeng pabayaan na mamatay ako, Ma. Ma, ikaw. Isipin mo si Baitang. Ang apo mong si Baitang. Siya ang pinakamamahal mo. Hindi mo pwedeng pabayaan ang pamilya ye. Ina sa batas. Mali, kami. Pwede mo bang alang-alang sa mga bata patawarin ako? Ina sa batas. Ngayon, hindi ninyo alam na mali kayo. Alam ninyo na malapit na kayong maubusan ng pera. Malapit nang mawala ang inyong pangarap. Malapit na kayong maging ang tinatawag ninyong mababang uri at nagsisisi na kayo. Takot kayo. Umuwi na tayo. Lola, umuwi na tayo. Bustaw! Bustaw! Ang lahat nangyari dati, kasalanan ko. Karapat-dapat lang nabawian ninyo ang puhunan. Kasalanan ko lahat. Pero maari ba ninyo, alang-alang sa ating ina, sa susunod na mga proyekto, bigyan pa ako ng isa pang pagkakataon. Simula ngayon, depende na ito sa magiging kahalili ng Tao Group sa hinaharap. Binibining Gino, Young Master. Dati bulag ako. Hindi ko alam ang tunay mong pagkatao. Binibining Gino. Kaya nang malaman ninyo na kami ay miyembro ng pamilya tao, mayaman at may posisyon, sakalang kayo tumigil sa pang-api sa amin? Ipinapahayag ka na kayo ay permanenteng nasa blacklist daw. Sa hinaharap, sinumang makipagtulungan sa inyo ay magiging katulad ninyo, malagay din sa blacklist. At itong kuwintas, kailangan bayaran ng buong halaga. Kung hindi, ang grupo ng mga abogado ay hindi nagbibiro. Wala kang kwenta. Ngayon, blacklist na kami ng Tao Group. At may utang kaming ilang daang milyon. At akala mo makakabangon ka pa. Ma, isipin mo, ang tunay mong apo, nag-aral pa. Kung hindi mo ako maisip, isipin mo naman ang apo mo, Ma. Lola, isipin mo, no mga taon sa probinsya, maliban nung humingi siya ng pera sa'yo, tumatawag lang siya sa'yo. Kailan ba siya nang malasakit sa atin? Ma, pinagirapan ko ang manirahan sa lungsod. Dati. Wala kang kakayahang tumulong sa akin. Ngayon, may kakayahan ka na. Tutulayan mo ba talaga akong pabayaan? Walang kakayahang tumulong sa'yo. Kung hindi dahil sa akin. Sino ang nagpara sa'yo sa kolehiyo? Kung hindi dahil sa akin. Saan mo nakuha ang bahay mo? Sa lungsod na iyong tinitirhan. Kung hindi dahil sa akin. Sa tingin mo, makarating ka ba rito? Hanggang ngayon, ginagamit mo pa rin ang moralidad upang pilitin ang iyong ina. Hindi ka talaga nagbabago ang iyong ina. Hindi lang ikaw. Dinala sa mundong ito. Pinayagan ka pang tumapak sa kanyang balikat upang lumipad sa mas malawak na kalangitan. Pero hindi mo kailanman tiningnan ang putik sa kanyang mga paa. Tanungin mo ang sarili mo, bilang isang anak, karapat-dapat ka ba? An-an. Huwag na lang ay blacklist ang kanyang kumpanya. Lola, nanghihina ka naman ba? Bayan lang, mag-iina tayo. Ito na ang huling beses na tutulungan kita. Simula ngayon, hindi na ako makikialam sa buhay mo. Lola, dito ka na tumira, manatili kang panatag. Araw kasama mo siyanan. Sage. Susunod ako kay Yanan. Kami ni Jiang Xian ay magbi-business trip sa loob ng 2 araw. Ito si Tita Jiang. Malayong kamag-anak ni Jiang Xian. Siya ang katiwala ng bahay na ito. Sa mga araw na ito ang iyong mga pangangailangan, tulad ng pagginatulian. Siya ang mag-alaga sa inyo ni Anan.
Magandang araw po, mahal na ginang. Ako taga-probinsya lamang. Bakit ko kailangan ang kasambahay? Nahirap ka na sa buong buhay mo. Dito ka na sa amin. At magpahinga sa iyong pagtanda. Huwag kayong mag-alala, kami. Tiyak na alaga namin ng mabuti ang binibining Ginoo at ang mahal na ginang. Saan ba galing itong probinsyana? Karapat-dapat ba siyang paglingkuran ko? Anong ginagawa mo diyan? Ayan ang upuan ng mga may-ari ng bahay. Walang pagkain para sa iyo. Pumunta na lang ako sa kusina para magluto ng noodles. Ikaw, matandang babaeng galing probinsya, sa bahay na ito, walang sobra-sobra. Kung gusto mong kumain. Ito ang kakainin mo. Tita Zhang, Bago umalis si Boss Tao, hindi ba niya tayo inutusan? Naalagaan na mabuti ang matandang babae. siya ay nagpapakita ang kabutihan para lang may kapalit. Hindi naman siya tunay na ina ni Boss daw. Sabihin mo nga kung ano ang totoo. Siya, isang matandang babaeng taga-probinsya. Nagmamalaki lang dahil inalagan niya ang Batanggino sa loob ng ilang taon. At akala niya may karapatan siyang mag-utos dito kung pag-usapan ang kamag-anakan. Ako ang tunay na malayong kamag-anak ni Boss Tao. Ngayon, tuturan ko siyang tamang asal para malaman niya kung sino ang may control sa bahay na ito. Lola! Umuwi na ako. An-an, nakawi ka na. Kumain ka na ba? Mahal na ginang, Kakakain ko lang. Pinasubo mo ang lola ko? Ang tira-tira mo. Sasantahin kita. Binibining Gino. Hindi ko sinasadya. Nagkamali lang ako. Pakiusap alang-alang sa aking paglilingkod. Dito sa bahay sa loob ng mahigit 10 taon. Walang pagkakamali. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Lola, Sa ospital pa ang asawa ko. Ako lang ang inaasahan ng buong pamilya. Hindi ko kayang mawala ang trabahong ito. An-an, isipin mo nung nasa probinsya pa tayo. Sa pagkakataong ito, halampasin na lang natin. Alang-alang sa lola ko, papatawarin kita ng isang beses. Kung may susunod, pumalis ka agad. Oh, Bakit ba napangasawa kita isa ka? Walang kwenta at walang silbi. Noong ikinasal tayo, pareho naman tayong pumayag at saka napakahirap ng ang buhay ng nanay ko. Hayaan mo naman siyang tumahimik ng ilang araw. Ngayon mo lang nalalamaging mabuti sa nanay mo. Hindi ka sasama, di ba? Ako na lang. Tingnan mo, ito ang mga dala ko para sa iyo. Patawarin mo na ako at samahan mo akong umuwi. Simula ngayon, ako na ang mag-alaga sa iyo. Ang kapal naman ng mukha ninyo. Niloloko na naman ninyo si Lola. Toto, ang intensyon ko. Humihingi ako ng tawad. Ay, tingnan mo. May dala ring akong masarap na pagkain. Ni hindi ninyo alam na si Lola ay allergic sa manga. Ayan ang tinatawag mong pagiging mabuting anak? Nakalimutan, so sandali. At itong brain gold, fake ang 8 walnuts. Hindi mo ba nakikita? Hindi ba mas mahal ang ginto kaysa pila? Yang 8 walnuts. Mas maraming yung dalawa kaysa 6 mas nakakapagpatibay. Umalis na kayo, ayaw namin. Ne, hinihintay ka ni Baiting sa bahay. Hindi siya makakain. Hindi makatulog, papayag ka bang? Ganyan pagdusahin ang sarili mong apo. Kung hindi ka pa aalis, ipapalabas kita ng mga guwardiya. Hindi naman marumi ang lugar na ito. Hindi mo na kailangang linisin. Ang sahig mukhang malinis, pero sa totoo sobrang dumi. Parang pusong tao, mukhang mayos. Pero sino ba ang nakakaalam kung gaano karaming maruming pag-iisip ang nakatago? Simula ngayon, ako na ang maglilinis ng kwartong ito. Bakit ko naman kayo papahirapan? Ito naman ay trabaho naming, mga katulong.
Sabihin mo nga parehong taga-probinsya, bakit iba ang kapalaran ng bawat isa? May mga tao, sinuwerte lang, nasagip ang bini-bini, at hindi na mag-aalala sa natitirang buhay. Aling Lola, huwag naman kayong ganyan, nakakasira kayong tao. Anong nangyari? Kanina lang maayos pa noong umalis ako. Kami pong mga katulong, hindi naman po kasama sa trabaho ang mag-alaga ng dumi at ihi. Aling Lola, kung hindi kayo marunong mag-alagang sarili, sasabihin ko kay Mr. Tao na kumuha ng mga espesyal na yaya para alagaan kayo. Huwag mong sasabihin kay Mr. Tao, napakabusi niya. Huwag na natin siyang dagdagan ng problema. Alam mo pala na ikaw mismo ay problema. Ngayon, kung hindi mo ito lilinisin, o kaya umuwi ka na lang, probinsya mo. May tao ba? Buksan mo ang pinto. Ay, sira ang lock ang pinto. Buksan mo ang pinto. Wala sina Mr. at Mrs. Tao. Ang binibini, gabing-gabi na uwi ikaw. Sa loob linisin mong mabuti ang mga ito. Okay lang kung magutom o mauhaw ka. Nandiyan naman ang lahat sa loob ng inidoro. Buksan mo na ang pinto. May niluluto ako sa ibaba. Lola, Bini-bini. Hindi ba dapat gabing-gabi ka pa uwi? Ay, buksan mo nga. ang lola ko, kumakatok, hindi ninyo narinig. Ay, kanina pa kami abala. Hindi namin narinig. Lola, ginaganito ba nila kayo? Bini-bini. Si Lola po mismas ay hindi nagamit ng maayos ang pinto ng banyo. Nakalock sa loob. Tama ba? Aling Lola? Akla ninyo, kung hanapin ninyo, ang lola ko sa bahay, hindi ko malalaman? Bakit naman kayo ganyan? Alam ko nang hindi magsasal... Si Lola kahit nasasaktan, kaya naglagay ako, ang nakatagong camera sa bahay. Sinabi ko kung may susunod pa, sisibaking ka. Hoy, bini-bini. Magkamag-anak tayo. Ako pa nga ang iyong tita sa pamamagitan ng iyong lola. Ang asawang tita mo, nasa ospital pa. Binigyan na kita ang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, sibakin talaga kita. Bini-bini, magkamag-anak tayo. Para sibakin ako. Sina Mr. at Mrs. Tao lang ang may karapatan. Sandali pag-dating ng mga magulang ko, ay panood ko sa kanila ang recording. Kung gusto ninyong palisin ako, siguraduhin kung kayo ang unang lalayas sa bahay na ito. Aling Lola, ano na naman ang gusto ninyong gawin? Sina Mr. at Mrs. Tao, malapit na umuwi. Ang kwarto nila, kailangan linisin, tingnan ninyo ang mga tao, abusado sa trabaho. Kung gusto ninyo, tumulong kayo. Ako na ang maglilinis. Salamat po. Umuwi na kami. Umuwi na. Nanay tatay, pagod ba kayo sa biyahe? Hindi sa pagkakataong ito. Marami kaming dala ng mga pampasalubong. Sa gabi sabay tayong kakain kasama si Lola. Sage. Psych, akyat muna kami para maglikpit.
Matandang walang kwenta. Tignan natin kung anong sasabihin mo ngayon. Alin John. Ano ito? Bakit nangyari ito? Hindi ba kayo ang naglinis? Ang kuto. Nung naglilinis ako, hindi naman ganito. Dati nang nawalan ng gamit si Binibini. Kaya naglagay siya ng nakatagong camera. Tingnan natin ang recording. Ayan, may magnanakaw sa loop. Hindi ako. Bakit ba kayo nagmamadali? Maglinis kwarto ni Mr. Tao. Ayan pala ang plano ninyo. Pumunta ako para maglinis. Wala akong kinuha. Naniniwala akong hindi ikaw ang gumawa. Mr. Tao, kung tingnan natin ang bag niya, malalaman. Kukunin ko. Bakit kayo nakakalat ng gamit? Tingnan ninyo, nandito lahat. Wala talaga akong kinuha. Hindi ko iyan kinuha. Ebidensya na. Ay nandito. Matigas pa rin ang bibig mo. Mr. Dao, ang magnanakaw sa loob ay mahirap pigilan. Itinuring ninyo siyang bayani. Pero para sa inyo, parang ATM lang siya. Sa tingin ko, kayo ang magnanakaw. An-an, May natuklasan ka ba? Nanay tatay siya iyan. Sumulip sa mga blind spot ng camera, pumasok sa kwarto ninyo, nagnakaw ang gamit at pinasa kay Lola. Binibini, hindi pwedeng magsalita ng ganyan. Kung kukunin ang fingerprints ng buong pamilya at ihambing sa fingerprints sa alahas, malalaman kung sino ang kumuha malinaw. Aling Zan, may sasabihin ka pa ba? Mr. Dao, aminin ko lahat ito ginawa ko. Pero, ginawa ko ito para sa ikabubuti ng pamilyang ito. Siya ay isang dayo. Walang ginawa kundi kumain at uminom sa bahay. Dapat maintindihan ninyo kung sino kayo. Siya ang aking ina. Ikaw ay isang katiwala lamang. Mr. Dao, tayo ang magkadugo na laging magkakasama. Talaga bang para sa isang dayo, papalisin ninyo ako? Ang dugo ang nagtatakda ng ating relasyon, pero ang tunay na pamilya ay makukuha sa pamamagitan tunay na pagmamahal. Totoo na hindi kami magkadugo, ni Inay. Pero pinalaki niya si Anan, nang may pagmamahal at sakripisyo. At halos mamatay sa panganib, para mag-donate ng bone marrow kay Anan. Siya ay miyembrong pamilyang ito magpakailanman. Salamat sa pagtuturo kay Anan. Na maging isang matuwid at mabait na bata. Mr. Dao, ako? Si Bakana. Mr. Dao, huwag naman ninyo akong itakwil. Mr. Dao, pakiusap, patawarin ninyo ako, Mr. Dao. Nagkamali ako. Pakiusap, Mr. Dao. Tawagan ng doctor, bilis. Lola inamtayaw ang gamot, pagkatapos kumain ng candy para hindi mapait. Lola, salamat, An-an. Ang gamot na ininom ko kay An-an ay hindi man lang mapait. Lola, sabihin doktor maliit lang ang sakit. Sundin natin ang payo ang doktor, amin naming gamit at kagaling tayo. Alam ko ang kalagayan ng aking katawan. Nakasama ko si An-an ng ganito katagal. Sapat na iyon para sa Lola. Nanay, Ibigay natin ang bone marrow ni Anan kay Lola, okay lang? An-an, makinig ka kay Lola kung wala na ako. Hakinig ka sa mga magulang mo. Kung may sip mo ako, sumulat ka kay Lola. Alam ko, isabit sa windmill. Dadalhin ng windmill ang sulat kay Araw. O siguradong makikita ni Lola ang mga sulat ni An-an. Pupunta si Lola sa panaginip ni An-an. Sasamahan ka palagi. Sabi ni Xiao sa ospital ng sentro, may nakitang match na bone marrow. Buti naman, may lunas na si Inay. Lola, ayaw nang iwan ni Anan si Lola. Pangako ni Lola sa'yo. Sama sa Lolo, Mula ngayon,
Hindi na tayo maghiwalay bilang pamilya. Pero, Ang bagal mo, magsalita ka kung may sasabihin ka. ang taong magdodonate ng bone marrow ay si Ginong Bai, anak ni Lola. Yan lang. Gusto kaniyang makita. Sa ngayon, nakalod siya sa pintuan. Kailangan ninyong pahinga. Kung ayaw ninyo siyang makita, papawiin ko na. Papasukin mo siya. Dati, napakasama ko. Nagkasala ako sa inyo. Binigaw ko ang pagpapalaki ninyo. Lahat ng pagkakamali ay kasalanan ko. Tapos na ang lahat. Simula ngayon, magandang buhay ang dapat tahakin. Maging mabuting tao ka. Kami ni Yemen ay nag-divorce na. Pumunta ako ngayon dito. Una, para humingi po ako ng tawad sa inyo. Pangalawa, para magpaalam po ako sa inyo. Mag-aral ako ng bagong teknolohiya sa ibang bansa. Kapag bumalik ako, siguradong alagaan ko po kayo ng mabuti, ma. Sabi nga nila, ang mabait na ina ay may suwel na anak. Ang nangyari sa iyo ngayon, may kasalanan din ako. Pasensya na po, ma. Lahat pong ito ay kasalanan ko. Huwag po kayong mag-alala. Sigurado po ako. Magpapatunay po ako sa inyo na kaya akong maging isang mabuting tao. Ayon ang mabuting anak ni nanay mo. Sa ganyan mong ugali. Ikaw na itong kapatid. Ako si Tao Jiang, tanggap na kita. Mag-aral kang mabuti sa ibang bansa. Pagbalik mo, pumasok ka sa kumpanya. Salamat, kuya. Salamat. 8. Salamat Lola sa pagligtas kay anak. Salamat. Dahil kay anan, magiging mas masako sa inyong lahat.